Ipinaalam na nga ni Agent Alex kay Mikoy ang masamang balita tungkol sa Pilipinas na nasangkot ang kanyang kapatid sa isang operasyon na ginawa ng mga pulis laban sa droga. Nahulihan ang kanyang kapatid ng malaking halaga ng droga, sapat na dahilan para tukuyin siyang pusher ng mga pulis. Pero hindi nito naniniwala si Mikoy. Sinabihan ni Agent Alex si Mikoy na wala siyang idea kung ano talaga ang nangyari. Baka napunta lang sa maling lugar, sa maling oras yung kapatid niya. Malas lang talaga na tiyempuhan ng kanyang kapatid sa raid. Pwede niyang tawagan ng kanyang mga boss para hindi ituloy yung kaso laban sa kanyang kapatid na para walang nangyari. Tapos pwede nang tumuloy ang kanyang kapatid sa kanyang pag-aaral at magpapatuloy pa rin sa kanyang mga pangarap. Parang walang nangyaring masama. Pero hindi maluloko nito si Mikoy sa pagkukunwari ni Agent Alex na wala itong alam sa nangyari sa kanyang kapatid dahil alam niya ang kanilang ginagawa. Sila ang may pakana sa lahat na nangyayari sa kanyang kapatid. Sinisit up nila ito para mapapayag siya sa kanilang gusto. Hindi siya nito maluloko kahit hindi siya nakapagtapos. Hindi siya nito tanga. Nung nabisto na nga si Agent Alex, dito na nga niya inamin kay Mikoy na tama siya. Sinit up lang nila si Angelito at humingi siya nito ng pasensya dahil desperado na talaga siya. Siyempre hindi tama ang kanilang ginawa. Pero kung wala siyang gagawin, mas maraming inosente ang madadamay sa mga krimen na ginagawa ng mga Moraviano at ni Victor ng pamilya ni Kiara. Kaya wala na silang ibang maisip na paraan. Kaya nasa kanya kung tutulungan ba sila nito o habang buhay makukulong ang kanyang kapatid. Pero hindi pa rin magbabago ang desisyon ni Mikoy. Hindi pa rin siya makikipagtulungan kay Agent Alex. Sasabihin na niya kay Kiara ang totoo. At sasabihin niya nito sa mga magulang ni Kiara ang mga kagaguhang ginagawa nila. Kung totoong sindikato nga ang mga ito at halang ang kaluluwa, siguradong hindi sila matutuwa dito. At umalis na nga si Mikoy. Kaya labis ang takot na nararamdaman ni Sean sa mga sinasabi ni Mikoy. At tinanong niya si Alex kung bakit kasi kailangan pa niyang ipagsabi yung pagdating sa kanilang misyon. Hindi ito maganda. Dahil kapag nalaman ni Victor na iniimbisigan nila ito, patay silang dalawa. Tapos tatagitin sila nito at ang buong ahensya nila. Ang galit na sabi ni Alex, kung hindi rin naman nila mapapakinabangan si Mikoy, mabuti pang patahimikin na lang nila ito. Pinipigilan naman ni Sean ang gagawin ni Alex at pinapaalala niya ito na isang inosente si Mikoy, kaya wala itong kinalaman sa lahat ng mga pinagagawa ng mga Moraviano. Ang sabi ni Alex na party na si Mikoy ng sindikato nung nagdesisyon itong protektahan si Kiara. Sinabihan ni Sean si Alex na kaya sila may mga boss, hindi sila pwedeng magdesisyon na yan. Nagtanong naman si Alex na hahayaan lang ba nila na sirain ni Mikoy ang kanilang investigasyon. Kung ang pagpatay sa tulad ni Mikoy ang ibig sabihin, pagliligtas ng mas nakakaraming inosenteng buhay, madaling pumili. Kaya itutuloy pa rin ni Alex ang kanyang gagawin para kay Mikoy. Sa pagkikita nila kay Yara at Mikoy, sinisit up na ni Alex ang kanyang baril upang patayin nito si Mikoy. Ngunit hindi ito natuloy dahil binalaan siya ni Sean na may paparating sa kanyang kinaroonan ng mga pulis. Habang si Mikoy, hindi naman niya sinabi kay Kiara ang tungkol nila Agent Alex at Agent Sean. Sinabi lamang niya kay Kiara na hindi sila matutuloy sa kanilang lakad mamayang gabi dahil may problema ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Nakulong ang kanyang kapatid dahil sa isang anti-drug operation. Nagtanong naman si Kiara kung bakit naman gagawin ng kanyang kapatid yon. Ang sagot ni Mikoy na hindi pa niya alam ang buong detalye. Pero sigurado, kasalanan niya ito. Siya ang dahilan kung bakit napunta ang kanyang kapatid sa sitwasyon na yon. Nagtanong si Kiara, bakit niya sinasabi yan? Ang sagot ni Mikoy, masyadong komplikado. Ang kailangan lang niya ngayon, humanap ng paraan para tulungan ang kanyang kapatid. Sinabihan ni Kiara si Mikoy na huwag na niyang sisihin ang kanyang sarili. Nalagay sa sarili ang kanyang kapatid sa ganong sitwasyon dahil sa mga desisyon na ginawa nito. Kung may dapat man sisihin sa nangyari, hindi siya yon. Kung kausapin kaya niya ang kanyang ama, baka ito makatulong. May mga kaibigan naman ang kanyang ama sa Pilipinas na mataas yung posisyon sa gobyerno. Baka magawa nila ng paraan. Nagulat naman si Mikoy nung nalaman niya na may kaibigan ang ama ni Kiara sa Pilipinas at nasa mataas pa itong posisyon sa gobyerno. Sinabi naman ni Kiara na active din kasi ang kanyang ama sa kanyang ina sa Pilipinas dahil sa negosyo nila. Meron silang import at export company doon at sa tagal ng panahon, nakabuo na sila ng magandang relasyon sa mga makapangyarihan at mga impluwensyang tao doon. Kaya sigurado siya na may magagawa sila para matulungan ang kanyang kapatid. Pero hindi pumayag nito si Mikoy
at sinabihan niya si Kiara na problema ito ng kanyang pamilya. Hayaan na niya na sila ang mag-ayos nito. Hindi na nga pinilit ni Kiara si Mikoy at sinabihan niya ito basta kung may kailangan siya, huwag siyang magdadalawang isip na lumapit sa kanya. Gayon pa man, napapansin nila Victor at Donabel na malungkot ang kanilang unika iha at sinabi naman ni Kiara sa kanyang mga magulang ang problema na hinaharap ngayon ni Mikoy. At naawa siya nito dahil sinisi ni Mikoy ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang kapatid. At naawa din nito sina Victor at Donabel sa kalagayan ngayon ni Mikoy at tutulungan na sana nila ito. Pero sinabihan ni Kiara ang kanyang ina na alam naman nila kung gaano kataas yung pride ng mga Pilipino. Kung problema yan sa pera, sigurado siya, gagawa muna ng ibang paraan si Mikoy bago pa ito lumapit sa kanila. Yung huling bagay na gusto ni Mikoy ang isipin nila ay hindi niya sinasamantala siya nito at inalok na niya ito ng tulong pero hindi ito tinanggap ni Mikoy. Ang sabi ni Victor, hindi kailangan malaman ni Mikoy na tutulungan nila ito at isa pa, gusto niya si Mikoy. Ang sabi ni Kiara, sa tingin niya, hindi niya gusto si Mikoy. Mahal na niya ito. Kaya natutuwa sina Victor at Donabel na in love na ang kanilang una kay Iha. Sinabihan ni Victor ang kanyang anak, mas lalong dapat nila tulungan si Mikoy. Kasi kung mahal na niya ito, ibig sabihin, pamilya na rin nila si Mikoy. Tumawag na nga mga magulang ni Mikoy para ipaalam sa kanya ang nangyari kay Angelito. At nagkukunwari naman si Mikoy na ngayon pa lang niya ito nalaman. Habang sina Alex, aalis na sila sa Prague sa madaling panahon. Dahil delikado na ang kanilang sitwasyon ngayon. Kung sinabi na nga ni Mikoy kay Kiara ang tungkol sa kanila. Nagtanong naman si Sean kay Alex kung bakit hindi niya tinuloy ang pagpatay kanina kay Mikoy. Ang sagot ni Alex, pwedeng mas mahirap ang sitwasyon lalo wala naman sila sa Maynila. Mga ilang sandali tumawag si Mikoy kay Alex at nagtataka naman ito si Alex kung bakit tumawag sa kanya si Mikoy. Sinabihan ni Sean si Alex na huwag niya ito sasagutin. Pero sinagot pa rin ito ni Alex at gustong makipagkita nito si Mikoy. Nang dumating na sina Sean at Alex sa lugar kung saan sila magkikita ni Mikoy, napapraning nga ito sa kakaisip ni Sean at baka isa itong bitag at papatayin na sila ngayong gabi ni Victor. Pero hindi natatakot nito si Alex. Mga ilang sandali dumating na nga si Mikoy at dahil sa gulat ni Alex, natutukan niya ito ng baril. Napatanong naman si Mikoy kung may nagawa ba siyang masama. Nagtanong si Alex, siya lang ba mag-isa? Ang sagot ni Mikoy, oo. Ang sabi ni Alex, paano sila makakasiguro na hindi sila sinumbong kay Victor? Nangako si Mikoy na siya talaga ang mag-isa. Sinabi naman ni siya na wala siyang nakikitang ibang tao, kaya binaba na nga ni Alex ang kanyang baril. Dito na nga sinabi ni Mikoy na pumapayag na nga siya nito sa kanilang alok, basta mabubura lahat ng record ng kanyang kapatid sa presento. Ang sabi ni Alex, oo, na parang walang nangyaring pagkakaaresto sa kanyang kapatid. Nagtanong naman si Mikoy kay Alex kung magpagkakatiwalaan ba niya ito. Ang sagot ni Alex, hindi siya susugal na pumunta dito kung niloloko lang niya ito. Delikadong lugar ang Prague para sa kanila. Hindi nila ito teritoryo. Sa pagpunta pa lang niya dito, tinatayan niya na ang lahat. Sinabihan ni Mikoy si Alex na sabihin sa kanya ngayon paano niya nasabi na konektado ang mga magulang ni Kiara sa sindikatong ito. Ang sabi ni Alex, natunto nila sa isang import-export company. Wala silang ebidensya na direktang nag-uugnay kay Victor. Pero meron silang nakuwang isang low-level operative na napilit nilang kumanta. Sa unang tingin mukhang totoo ang import-export na ito. Sa kasamang palad, walang basa-basang nakakapasok sa kumpanyang ito na para bang nagpapatakbo sila ng maliit at mahigpit na operasyon. At yung huling nakapagbigay ng impormasyon na pinasok nila sa loob, pinatay. Ang sabi ni Mikoy, kung siya ang magiging bagong informante nila, ibig sabihin nun, bilang na rin ang kanyang mga araw. Ang sabi ni Alex, hindi yun mangyayari dahil iba siya. Mahal siya nag-iisang anak ni Victor. Mahal siya ni Kiara. Kaya kung talagang mahal niya si Kiara, gagawin niya ito para kay Kiara. Dahil darating ang oras, kapag wala siyang ginawa, madadamay sa gulo si Kiara sa ginagawa ng kanyang pamilya. Kaya kinabukasan, tinupad na nga ang pinangako ni Alex kay Mikoy. Pinalaya na nila si Angelito at binura lahat ng record sa kanyang pagkakaaresto. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo The Secret in Prague.